Kamusta kayo mga kababayan? Hindi na nga sana ako babalik dito sa mga series ng mga investigasyon mula nung natapos na ang investigasyon noon sa impeachment ni VP Sara. At nagsimula na nga itong tinatawag na investigasyon tungkol sa flood control program. Pero sa nangyayari ngayon, lalong lumala ang kalagayan nating lahat dahil sa mga malawak na nakawan. May nagtanong sa akin, ba't di ka nagsasalita tungkol dyan? Prof, sabi ko, sige. Ito ang una kong episode tungkol dyan sa tinatawag na investigasyon sa flood control program. Marami na po nagsalita, marami na mga analysis na ginawa nila, marami na ring investigasyon. Pero ang bottom line ay sa tagal-tagal po ng investigasyon na yan at sa dinami-dami na nag-imbestiga, hindi pa rin nating nalalaman kung ano ang kahuli-hulihang sa ending ng investigasyon na to. Kasi hindi talaga maituro kung sino ang number one, ang mastermind o masterminds nito dahil sa investigasyon, iba-iba ang mga direksyon. Una nag-imbestiga, siyempre ang Senate, tapos nagkaroon ng Congress, ngayon naman merong ICE. Hindi pa rin nating sigurado kung lahat ng resulta ng investigasyon yan ay tututok sa lahat ng problema nitong flood control anomalies. Kasi unang-una nakafocus lang sila sa Bulacan lang, sa isang probinsya. Samantalang marami nagsasabi, may mga ibang probinsya dyan na mas malaki o kagalaki rin ng Bulacan. May nagsabi, siyempre, ang kagaya ng Mindoro, ang Ilocos, nagsalita na naman, bakit nakafocus tayo daw lahat o sila doon sa investigasyon. Ngayon, ang hindi ka nais-nais siyempre sa atin na hahawakan na ng ICI ang investigasyon at ito ay hindi na ipupubliko. Ibig sabihin, sila na lang magsasalita. Yan po ang utos ng ating Pangulo. So, ang sistema nito, nagtayo ang Pangulo ng independent investigation under the ICC. Siya rin ang pumili ng mga tao at sila din ang gagawa ng resolution kung sino ang mga guilty at sino mga hindi. Pero yun po ay malalaman lang natin pagka lumabas na yung resulta nila. Ngayon, nakita natin na ang Congress tsaka ang Senate hindi na rin talaga nagpupursue ng investigation. Ano ba talaga, may pag-asa pa kaya tayo? Sa ngayon po, hindi natin alam kung anong mangyayari talaga. Pero ang naisip ko lang ay ang possible na solusyon natin dyan. Number one, kailangan talaga sa dinami-dami ng mga salita, usapan at mga sinasabi na tinatawag na whistleblowers, nakatutok lang talaga ang investigasyon sa Kongreso at doon sa dalawang leaders na hindi ngayon, sa ngayon ay hindi pa na-imbestiga publicly. Yung isa nga ay nakatakas na at kung sakaling gusto talaga nilang kunin yung nakatakas o nakaalis na sinasabi nila na isa sa mga dahilan kung bakit tayo merong ganitong problema, ang tanong ko nga ay bakit hindi nyo pabalikin at i-cancel nyo yung passport? Pagka nakuha niya na yung passport, wala na magagawa yan. Kundi hindi naman siya pwedeng magbiyahe maski siya. Wala na siyang passport Pwede na siyang pauwiin dito at malaman. Okay? Yun namang isa, yung dating speaker natin, maski yung kanyang kamag-anak o kapatid na kapareho rin ng pangalan, nagsabi na rin na nadidismaya na rin siya sa nalaman niya nangyari. Ang dami nagsasabi magkaroon na raw ng pagbabago, palitan na ang Pangulo, pangalitan na lahat. Sa ngayon po, hindi yun ang solusyon
Ang kailangan po muna ay malaman natin kung sino talaga ang mga namuno nito, at kung makikita po natin, I'm sure, kung sino itong mga tao na to, at mahuhuli at mapaparusahan. Yung talaga mapaparusahan ng matindi. Sa palagay ko, maraming madadala eh. Kaya yung mga ito ay hindi na tatakot gumawa ng kalokohan at magnakaw sa ating bayan. Dahil walang nahuhuli, walang napaparusa. Kung babalikan nyo yung dati kong episode, sinabi ko nga ang pagnanakaw sa pera ng bayan, yung ibang bansa, ang pinakaparusa, kung hindi kulong panghabang buhay, ang penalty death penalty. Unfortunately, wala tayong death penalty, kaya walang takot May nagtanong sa akin, ano kang dahilan kung bakit nagkaganito tayo? Yun din ang tanong ng ating Pangulo. Bakit tayo nagkaganito? Nagsimula na po yan sa siguro pagbabago ng ugali natin, na masyado tayo talagang maging greedy pagdating sa materials natin, lalo na sa pera. Masasabi rin naman natin na dahil sa hirap, ganyan ang nangyari. Sa ibang bansa, gaya ng Singapore, ang unang-unang ginawa talaga nila nung 50s pa yon, bago sila naging talagang independent na at naging sarili na walang inaasahan. Ang una nilang ginawa ay pinataas nila ang kabuhayan ng mga tao. Ang dalawang bagay ang malaking sistema na binago nila. Unang-una ang pagbabago ng buhay nila sa pagbibigay ng mas mataas na sweldo para lahat ay mabuhay ng maayos. Ang pangalawa ay edukasyon. Hanggang ngayon, ang edukasyon hindi lang sa mga matatanda, hindi lang sa mga bata, kundi hanggang sa pag-aaral ng isang maliit na bata. Talaga tinuturo na nila ang tamang pag-uugali para sa bayan at para sa mga pamilya. Sinubukan natin yan noon nung panahon ni FBR yata, o bago kay FBR. Nagturo tayo ng value, value education. Pero hindi masyadong natutukan yun. Nagbago-bago kasi ang sistema ng edukasyon natin. At ang hirap ng mga tao, syempre tuloy pa rin na mahirap. Hindi natin regulate ang presyo, lalo na. Ang dami nagsasabi sa akin, meron ba kayong tinatawag na balance budget? Sabi ko, balance budget sa ibang bansa, meron silang balance budget. Ibig sabihin nun, gagastusin lang ng bayan kung ano lang ang nakaset up na pwede nating gastusin base sa kikitain ng bansa. Yan naman ay ginagawa syempre ng presidente, kaya tawag doon ay National Expenditure Program. Yun ang sinasabit sa congressman. Tama na sana, kasi sinasabi ng Pangulo, ito lang gagastusin natin nandiyan na yung paraan kung paano natin kikitain niya sa susunod na taon. Kaya lang, nung nakialam na ang Kongreso at saka ang Senado, yung ibang expenditure doon sa sinubmit ng presidente ay napupunta sa ibang paraan, imbis na makatulong sa bansa, nangyayari, nakakatulong yun sa pangsarili. Kaya doon nagsimula ang nakawan. Alam naman lahat yun na doon na nagagawa yun Ngayon, sino may kasalanan yan? Kasi pagbalik naman ng budget na approval, pinipirmahan din ng presidente. Hanggang ngayon hindi pa natin alam kasi wala pang solid na investigation. Abangan na lang natin sa mga susunod. Tsaka ako magko-comment. Sana may mangyari pa. God bless the Philippines. God bless the Filipinos. Salamat po.